Bulag na ako! Bulag na ako! Wala akong makita! Doon ako ninenervyos eh. Chokaran mo eh. Eh malamang kung hindi mura, ang isisingilin sa'yo, eh malamang mapamahal pa. Dahil siyempre, sasabihin mo sa kanila, sige, singilin niyo yung ate ko ng mahal para may grupin ako. Ay, nako. Oh, what do you expect? Ako pa lahat ang mag-iisip? Eh, di bumili ka. Ang lagay, ako pa lahat mag-iisip. Isa-isahin ko pa sa'yo. Si Nova Villa, isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isang veteranang aktres at komedyante na tumatak sa puso ng maraming manonood sa loob ng mahigit 5 dekada. Ang kanyang tunay na pangalan ay Darin Francisca Carvajal. Ipinanganak noong 14 ng Nobyembre 1946 sa Maynila. Mula sa kanyang murang edad, namataan na ang kanyang natural na bentaha sa pagpapatawa at pag-arte. Nakalaunan ay nagbigay daan sa isang pambihirang karera sa teatro, pelikula at telebisyon. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay hindi basta lamang. Ito'y buka ng pagkakataon ng kanyang sinalihan noong nag-uumpisa pa lamang siya sa entablado. Sa edad na 17 taon, inimbitahan siyang sumama sa premiere productions ng yumaong hurado at artista na si Fernando Poe Jr. na noon ay kilala na bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang personalidad sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang pagkakatuklas sa kanya ay tila isang eksena sa pelikula. Habang hinihintay niya ang isang komedyanteng kapitbahay sa isang kantinang studio, napansin niya ang isang puting Cadillac na dumating at ang nagmamaneho nito ay walang iba kundi si FPJ mismo. Sa pagkakataong iyon, may lumapit na production manager ni FPJ na nagtanong kung gusto ba niyang maging artista at buong puso niyang sinagot ng oo. Ang unang proyekto ni Nova Villa sa ilalim ng FPJ Productions ay ang pelikulang Daniel Barrion, kung saan siya ang naging leading lady ni FPJ. Ang naturang pelikula ay isang mabisang panimulang hakbang para sa kanyang karera at nagbigay sa kanya ng matinding exposure sa industriya. Ang pelikulang ito ang nagbigay daan upang siya ay mas mapansin at makilala bilang isang seryosong aktres na may kakayahang magdala ng karakter ng may lalim at kagalingan sa pagganap. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kanilang madalas na pagtutulungan at pagiging magkasama sa mga proyekto, kumalat sa showbiz ang mga usapin sa pagitan ni Nova Villa at ng yumaong si FPJ ay di umano may mas malalim na relasyon. May mga chismis na nagugat tungkol sa kanila, kabilang ang paniniwala na sila ay naging magkasintahan at lalo na ang mga intriga na sila ay nagkaroon ng anak. Ngunit noong Abril 2024, muling nilinaw ni Nova Villa ang usaping ito sa isang panayam at diretsahan niyang sinabing, hindi po, walang ganun. Dagdag pa niya na kung sakaling may katibayan man, hindi niya ito tatanggihan ngunit walang anumang nangyari sa pagitan nila ni FPJ na nagresulta sa pagkakaroon ng anak at nananatili lamang itong haka-haka o bulong-bulungan. Ang kanyang pahayag ay malinaw at direkta at ipinakita niya ang respeto sa yumaong si FPJ sa pamamagitan ng hindi pagpapalaganap ng anumang haka-haka tungkol sa kanila. Ayon sa kanya, mas mabuting hayaan na lamang na manatiling tahimik ang mga alaala ng isang taong wala na, kaysa palakihin pa ang mga chismis na wala namang matibay na basehan. Sa isa pang pagkakataon, tinanong din siya tungkol sa kung niligawan siya noon ni FPJ. Sa panayam sa kanya ng veteranong host na si Boy Abunda, hindi direktang sumagot si Nova at nagpatawa na sa sumunod na tanong na lamang. Habang binanggit na si FPJ ay ang kanyang paboritong leading man at isang taong marapatigalang. Bagaman maraming haka-haka, ang opisyal na pahayag ni Nova Villa hindi naniniwala o hindi kinukumpirma ang anumang romantikong relasyon o pagkakaroon ng anak kay FPJ. Ang relasyon nila ay nananatiling isang malapit na professional at personal na samahan, subalit hindi lumampas sa pagiging magkaibigan at magkatrabaho sa industriya. Pagkatapos ng kanyang maagang pagpasok sa mundo ng pelikula, si Nova Villa ay di lamang tumigil sa pagkuha ng mas malalaking proyekto. Nagpatuloy siya sa pagluhok sa mga pelikula at telebisyon at unti-unting nakilala bilang isang komedyante na may natural na kakayahan sa pagpapatawa. Ang kanyang modelo ng pagganap ay hindi basta nagbibigay ng katatawanan. Nagagawa niyang magdala ng damdamin, lalim at tunay na koneksyon sa kanyang mga karakter na siyang dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakaminahal na personalidad sa telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Noong dekada 70 at 80, ang kanyang karera sa telebisyon ay mas lalo pang umunlad sa mga sikat na sitcoms at variety shows na noon ay pangunahing libangan ng bansa. Ang kanyang talento at pagiging versatile sa iba't ibang uri ng karakter ay nagbigay daan sa kanyang patuloy na pagkilala. Hindi lamang siya basta comedian,
Siya din ay isang aktres na may kakayahang magdala ng mga importanteng role sa mga seryosong palabas. Habang umunlad ang panahon, mas marami siyang nakatrabahong artista, direktor at producer na nagpayaman ng kanyang karanasan. Naging inspirasyon sa marami lalo na sa mga kabataang nais pumasok sa showbiz dahil sa kanyang dedikasyon, tiyaga at pagmamahal sa sining. Sa kabila ng tagumpay niya sa showbiz, nanatiling pribado si Nova Villa pagdating sa kanyang personal na buhay. Hindi tulad ng maraming artista na inilalantad ang mga detalye ng buhay pamilya sa publiko. Pinili ni Nova Villa na magkaroon ng mas balanseng buhay-trabaho at itago ang mamahalagang bahagi ng kanyang personal na mundo sa masinsinang atensyon ng media. Siya'y kinasal at nagkaroon ng anak at sa paglipas ng panahon ay mayroon na rin siyang mga apo. Ipinagmamalaki niya ang pagiging ina at lola at binibigyang din niya ang kahalagahan ng pagmamahal at suporta ng pamilya sa kanyang buhay. Ang kanyang anak ay hindi pumasok sa showbiz at pinili ng pamilya na manatiling malayo sa spotlight. Isang desisyong ibinahagi mismo ni Nova sa isang mga panayam bilang paraan upang protektahan ang kanilang privacy. Isa sa pinaka nakakabilib na bahagi ng buhay ni Nova Villa ay ang kanyang dedikasyon sa pag-aalaga sa kanyang asawa na si Alfredo Freddy Gallegos na nakaranas ng stroke ilang taon nang nakakalipas at ngayon ay bedridden. Ayon sa isang panayam noong Agosto 2025, sinabi ni Nova na mahigit isang dekada na niyang inaalagaan ang kanyang asawang na-stroke sa kanilang tahanan. Sa kabila ng kanyang edad, humigit kumulang 79 na taong gulang noong panahong iyon, hindi siya sumuko at piniling maging malapit at attentive caregiver sa kanyang kabiyak. Sa panayam kay Julius Babaw sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Nova ang mga personal na hamon na dala ng pagiging caregiver. Ayon sa kanya, may tumutulong na assistant sa pag-aalaga ng kanyang asawa ngunit siya pa rin ang pangunahing nagbabantay at nagbibigay ng pangailangan nito araw-araw. Sa tuwing siya ay nasa shooting para sa kanyang mga proyekto, ipinapaalala niya sa kanyang asawa na siya ay magtatrabaho muna para may pambili ng gamot. Isang simpleng pahayag pero puno ng pagmamahal at responsibilidad. Si Nova ay nagpapasalamat sa Diyos sa lakas na ibinibigay sa kanya upang magawa ang tungkulin, lalo na sa edad na hindi nakaraniwan ng ganitong uri ng pag-aalaga. Malaki ang gastusin sa mga gamot at pangangalaga dahil sa kondisyon ng kanyang asawa, ngunit ipinapakita niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, determinasyon at pagmamahal, nalalampasan niya ang mga pagsubok na ito. Ang pananampalataya ni Nova ay isa ring sentral na bahagi ng kanyang buhay. Ipinahayag niya na ang kanyang malapit na relasyon sa Diyos at pananampalataya kay Jesus ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang araw-araw na hamon. Hindi lamang kinilala si Nova Villa sa mga pelikula, naging isa rin siyang prominenteng personalidad sa telebisyon. Isa sa mga pinakatanyag ng papel sa huling bahagi ng kanyang karera ay ang sitcom na Pepito Manaloto. Isang palabas na tumatak sa puso ng mga pamilya sa Pilipinas dahil sa kanyang pagkukwento ng buhay ng isang karaniwang pamilyang Pilipino. Ang kanyang pagganap sa palabas ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na komedyante na may kakayahang pukawin ng saya at emosyon ng mga manonood. Sa Pepito Manaloto, kasama niya iba pang mga artista at buong cast na nagbibigay buhay sa mga karakter at patuloy niyang pinatunayan na kahit sa kanyang pag-edad, hindi nawawala ang kanyang galing at dedikasyon sa trabaho. Bukod sa Pepito Manaloto, lobas din siya sa iba pang mga serye at proyekto sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang versatility at malawak na hanay ng mga karakter na kanyang ginagampanan. Ang buhay at karera ni Nova Villa ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga kabataang nais pasukin ng showbiz, kundi pati na rin sa mga taong naghahangad ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Sa kanyang higit 5 dekada sa showbiz, hindi niya nakuha lamang ang puso ng mga manonood. Siya ay naging huwaran ng pagiging profesional, resilient at tapat sa kanyang propesyon. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang nangangahulugang komedya. Ito ay simbolo ng dedikasyon, serbisyo at pagmamahal sa sining ng pag-arte. Sa bawat proyekto na kanyang tinanggap at sa bawat karakter na kanyang ginampanan, ipinakita niya ang kanyang integridad at pagiging tunay sa kanyang craft.